Hindi pa naman niya kasama si Moses, mga kapatid. Oh. Si, si Isabel pa naman ang kasama niya eh. Oh. Pero panalangin natin na hindi na siya maoperahan. Alam niyo, meron ding isang member doon sa CSI, na operahan siya ng ganon. Mayoma, sakit ng babae yan eh. Pero nagkaasawa, nagkaanak pa. Oo, mali natin si Ginida, magkaanak pa ito. Ang problema, magkaanak na walang asawa. Yun ang delikado. Okay, tumayo tayo lahat. Wow, wag lang mangyari yun, ha? Ang bira, magkaanak tapos walang asawa. Delikado yun. Let's go to Exodus chapter number 3. Now, every Wednesday, maganda itong pag-uusapan natin. Every Wednesday. Ang tawag natin dito ay doctrine class, or is all about, we talk about doctrine. Amen? Kasi maraming mga uma-attend sa mga Baptist churches, they are not motivated by Bible doctrines. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi marami na rin mga pastor na nakafocus na sila sa pera, hindi na sa Diyos. Totoo yun. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Nasa simbahan tayo, na talagang tinuturuan tayo how we grow doctrinally. We should not grow emotionally because we will never grow spiritually by our own emotion. Oh. Alright? I hope nandiyan na kayo. Amen? Ako na lang magbabasa para makatipid tayo ng oras. Exodus chapter 3, verse number 13. Ang pag-uusapan natin ngayon ay committed to know God. Committed to know God. That's our commitment. Our commitment must know God, Him, or know Him doctrinally. Amen? Okay, nandiyan na po ba kayo? Napakadali yan. Sandali, hinahanap pa yung mga Bible student. Ayan. Oh, hinahanap pa ni Jamaica kasi 4th year to eh. Manalangin nyo si Jamaica tsaka si Sister Virgie. 4th year na sila sa Bible College. Pag nag-graduate si Sister Virgie, pwede na mag-asawa to. Kaya lang problema natin yung lalaki. Hanapin pa natin. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Verse number 13. Sabi dito, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. He said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. So again, we must be committed to know God. Amen? Dapat committed tayo na kilalanin ang Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay pag-uusapan natin sa bahaging ito ay the names and titles of God. The names and titles of God. Kasi marami kayong makikita dyan. Bago tayo manalangin, may mababasa kayo dyan na God, capital letter G, small
small letter O, D. Meron din kayo mababasa dyan na Lord, capital letter L, O is small letter O, R, D. Di ba? Meron din tayo mababasa dyan na puros capital letter yung Lord. Di ba? Napapansin nyo ba, most of the Old Testament, yung Lord dyan ay, lahat yan ay capital letter. Di ba, napansin nyo yun? Ha? Capital letter, katulad yan. Yung Lord dito, sa binasa natin sa verse number 15, capital letter, lahat yan. Yung God, hindi. Di ba? So pag-uusapan natin yan, bakit ganun ang pagkasulat? Alright, ano naman yung mga kapatid? So, it's all about the names and titles of God. So tayo manalangin. Nagilang Diyos, kami po nagpapasalamat sa gabing ito na pinagsama-sama niyo po kami with your people, O God, in thy house. And please, as you use your servant tonight, give him wisdom and give them also the wisdom, knowledge, and understanding and a humble heart to receive your words, O God. Again, please forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mupo. Now, this is a series of lessons about committed to know God. Alam nyo, kung meron mang kilalanin sa buhay natin na hindi nakakasawang kilalanin, ay walang iba kundi yung Diyos natin. Dear me, mga kapatid, alam nyo, habang nabubuhay tayo, simula nung tinanggap natin ang Panginoon, ay yan dapat ang isa sa mga commitment natin na kilalanin siya ng kilalanin ng lubusan. Amen? Sapagkat the more we know Him, the more we serve Him. The more we know Him, the more we love Him so much. Amen? Hindi mo naman pwedeng kilalanin ang Diyos, mga kapatid. O hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos na hindi mo kilala. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos na hindi mo siya kilala. Kaya makita nyo, tayo ay naglilingkod sa Diyos, depende kung gaano natin siya kakilala. Irerespeto natin ang Diyos, mga kapatid. It depends how we know Him well. Amen? Now, ngayon, paano naman natin kikilalanin ang Diyos ng lubusan? Magsisimula tayo sa Kanyang pangalan. Di ba? Parang sa atin din. O para sa atin din. Hindi mo makikilala ang isang persona, ang isang tao, kapwa mo tao, kung hindi mo muna alam kung anong pangalan niya. O, halimbawa, kikilalanin ko si Grace. O, hindi yung kikilalanin ko hindi mo naman alam kung anong pangalan niya. So, the first step that you know Him personally, kapwa mo, sino man yan, mga kapatid, kilalanin mo muna anong pangalan niya. Ganon din ang Diyos. Diba? Dapat alam din natin. Tinan nyo si ano dito? Si Moses, di ba? Sinong kausap ng Diyos dito? Si Moses. Nakikinig. And who is Moses? Moses was a Hebrew man. Moses was a Hebrew man, and he was raised by his own mother in Egypt. Doon mismo sa palasyo. Doon siya namulat itong si Moses, pero ang kagandahan, mga kapatid, ang nagpalaki pa rin sa kanya na ginamit ng Diyos is no other than his own mother. Kaya makita nyo, bagamat doon siya sa Egypt, palasyo siya, lumaki kasi inadapt siya ng the daughter of Pharaoh adopted him, pero ang kagandahan, mga kapatid, ang kinuha pa rin para mag-alaga sa kanya, simula nung baby siya, ay walang iba kundi yung nanay niya mismo. Kaya ang kagandahan sa kanya, pinalaki siya ng kanyang nanay na merong Diyos. Hindi siya pinalaki
as an Egyptian, pero pinalaki pa rin siya as a Hebrew man. Now, isipin nyo to sa mga Bible student, ilang taon ang mga Israelites sa Egypt? Come on. Nakalimot na kayo sa mga graduating o sa mga graduates. Ilang taon? Diba? Bawiin yata natin yung diploma nyo. Sa mga Sunday school teachers, how many years ang mga Israelites doon sa Egypt? 400? 400 years? 500 years? 420 years? 430 years? Ilan? 400? Bibigyan ko kayo ng 500. May pera na kayo pag-uwi nyo mamaya. Sinong naniniwala na sila ay tumagal doon ng 430 years? Tama kayo, pero wala na akong bibigay. So gaano sila katagal doon mga kapatid? 430 years. Isipin nyo yun. Sa madaling sabi, kung ganong katagal sila doon sa Egypt, hindi po pwedeng walang impluensya ang Egypt sa kanila. Naintindihan natin? Hindi po pwede mga kapatid. So meron at merong impluensya ang mga Egyptians sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelites. Now, ito naman, ilagay natin sa ating spiritual life, sa ating Christian life. Ilan taon kayo sa mundo? Now, ito. Ilan taon kayo bago nyo tinanggap si Kristo? Si Brother Bong, ilan taon kayo, Brother Bong? Bago nyo tinanggap nyo si Kristo? 60. Isipin mo yan. Ikaw, Sir Ariel, ilan taon ka nung tinanggap mong Panginoon? 38. Ngayon, ilan taon ka na? Bata pa ito sa Kristiyano. Pagiging Kristiyano. Ako, tinanggap kong Panginoon 1991 April 19, 1991. Palagi ko parang ako na pinakamatanda sa inyo na Kristiyano. So, ibig sabihin, ilang taon pa lang ako noon. Ngayon, ilang taon na ako ngayon? 38. 40, going to 42 na. So, parang mas lamang na yung buhay ko sa pagiging Kristiyano ko kaysa buhay ko sa mundo. So, napakasarap. Pero mga kapatid, meron pa ring impluensya ang mundo sa atin. Nakikinig tayo. Bakit? Alam niyo kung bakit? Because we are still in the world. Nandito pa rin tayo sa kamunduhan, kaya minsan na-impluensyahan pa rin tayo ng kasinungalingan, na-impluensyahan tayo ng pag-uugali, na makamundo, lahat ng yan mga kapatid, bisyo. Ang lamang ko lang, hindi ako nagbisyo. Alak, sugal, sigarilyo, din ako dumaan dyan. Barkada, lakwat siya dito, hindi na. Pero ilan sa inyo mga kapatid, ay grabe. Si Brad Tom nga, bago nakarating sa dito, simbahan. Lasing-lasing. Ganon din si Sir Ariel, ganon din si Brother Rolly, at mga ilan sa inyo dito. Di ba? Pero lahat tayo, kahit hindi ka man dumaan sa ganong bisyo, pero lahat tayo, madali tayong impluensyahan ng kasalanan. Iba't ibang kasalanan. Tama? Isipin mo itong mga to, 430 years ang itinagal nila doon sa Egypt. Kaya nakita ninyo, na-adapt nila yung mga ways ng mga Egyptians, na mga Hebrew people, na hindi naman nila dapat i-adapt. Kaya ipinaalis ng Diyos sila doon. Ngayon, nung pinaalis ng Diyos sila doon, from Egypt, going to Promised Land, maglalakbay sila ng 40
days and 40 nights from Egypt going to Promised Land. Yan ang promise ng Diyos. Ganun lang dapat sila katagal. Pero, nung hindi sila sumunod, yung 40 days, naging 40 years. Pero makita nyo dito, bago sila inalis ng Diyos sa Egypt, tumawag muna ng Diyos nang maglilid sa kanila, walang iba kundi si Moses. At kinausap ng Panginoon si Moses sa pamamagitan ng burning bush. Yung isang apoy, yung isang punong kahoy na nasusunog pero hindi siya nasusunog. So nakita ni Moses, sabi niya, ano ba to? Ano ba tong kahoy na ito na hindi nasusunog? May apoy pero hindi nasusunog. So, pinansin niya, he turned aside, at tinignan niya, hindi niya alam, Diyos pala yung kausap niya. So, to make this story short, kasi hindi naman natin mapag-aralan lahat yan, marami tayong truth na pwede makuha dyan. Pero ang punto natin ngayon, mga kapatid, doon sa mga binasa natin. Sige, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, balikan mo yung mga Israelites doon sa Egypt because I heard and I saw, I have seen, I have surely seen the affliction of my people. Sabi ng Panginoon, nakikita ko yung kanilang kapighatian. Nakikita ko yung kanilang mga sorrows. Ayaw kong mamuhay sila sa ganoon. Alam niyo mga kapatid, yun ang Diyos natin. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamuhay in sorrow. Nakikinig? In affliction from this world. Yan ang Diyos natin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay nahihirapan. Nakikinig kayo? Ayaw ng Diyos yan. Katulad ng mga Israelites. So sabi ng Panginoon, Moses, alisin natin sila. Ikaw ang gagawin kong mag-lead sa kanila from Egypt going to Promised Land for 40 days and 40 nights. Ngayon, ang problema ngayon ni Moses, which hindi naman niya dapat problemahin, sa verse 13, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung babalik ako sa Egypt, tapos sasabihin ko sa kanila na aalis tayo dito, ako maglilid sa inyo, pupunta tayo sa Promised Land, na pinangako niyo sa inyo, mula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa amin, ano naman ang pangalan mo, Panginoon? Siya nga naman, tama? Anong pangalan mo, Panginoon? So Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, pakiayos mga doon sound natin, of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is His name? Nakita niyo yung tanong ni Moses sa Panginoon, which hindi naman dapat tanungin. Pero, hindi naman Diyos si Moses, kaya normal na magtatanong ng ganitong tanong. Tama? Abay, kahit sino naman, uutusan ka ng sino, uutusan ka ng isang persona, pero hindi mo naman alam, maging ang pangalan na nag-utos sa'yo. So, ano naman ang authority mo? Tama? So, mahirap nga naman. Pero, tingnan natin yung sagot ng Diyos dito. Anong sagot ng Panginoon kay Moses? And God said unto Moses, I am that I am. Then He said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said, moreover, unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Now, ito ngayon ang kakalaruhin natin. Amen? So makita natin dito, yan ang sinabi ng Diyos, pakilala ng Diyos
na pangalan ng Diyos kay Moses. Alright. Ngayon, yan ang ating aalamin. Kung ano ang ibig sabihin yan. Amen? Kung ano ang ibig sabihin yan. Okay, una, let me clear what the word committed means. The word committed means placed in confinement. Ibig sabihin, pag sinabi natin committed tayo, para tayong naka-confine. Nakikinig? Para tayong naka-detention, nakakulong. Yan. Kumbaga, parang may sakit ka, nasa hospital ka, nakaratay ka sa banig, naka-confine ka dyan, nakakulong ka dyan, naka-impound ka dyan. Nakikinig? Yan, nandiyan ka. So, para maintindihan natin yung salitang committed, ay unawain nyo na lang sa Tagalog, nang ibig sabihin ay, kung sa English ay confinement, ibig sabihin naka-detention ka. Nakikinig? Makinig kayo. Every Wednesday, ikulong natin yung ating sarili, mga kapatid, not only every Wednesday, but every day, we must be committed to know God in our lives. Amen? Kinakailangan araw-araw, mga kapatid, kaya nga dapat nagbabasa tayo ng Biblia araw at gabi. Day and night. Amen? Day and night. So, ibig sabihin, mas maganda na ikulong natin, i-confine natin yung sarili natin para kilalanin ng Diyos. Nakikinig tayo? Huwag niyong ikulong ang sarili niyo sa problema. Huwag niyong ikulong ang problema niyo sa anumang bagay, mga kapatid, na makasanlibutan na bagay, kundi i-confine natin yung sarili natin to know God more. That's the word committed means. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng committed. So I hope nagkakaintindihan tayo. Kasi minsan, lalo na pag may problema tayo, nakakulong na lang tayo doon. Kaya pag may nagtanong sa atin, oh, Brad, kumusta ka? Sis, kumusta ka? Eto, dami problema. Good night. Naunawan niyo, mga kapatid? Ito, walang pera. Ito, walang ulam. O ito, yung asawa ko, pasaway. Yung anak ko, pasaway. Ikukulong mo yung sarili mo sa ganyang kalagayan? Ha? Alam mo, pag ikulong mo yung sarili mo sa ganyang kalagayan, you are getting suicide. Nasa suicidal ka na punto, kapatid. Sino ngayon sa atin dito gusto mag-suicide? Nagkakaunuhan tayo, mga kapatid. Mas maganda na i-confine natin yung sarili natin para kilalanin pa sino ang Diyos ko. Who is my Jesus? Nakikinig, mga kapatid? Sino yung Kristo na tinanggap ko sa puso ko as my Lord and Savior? Sino yung Ama? Sino yung Son of God? Sino yung Holy Spirit of God? Hindi yung may problema tayo, mga kapatid, nakakulong ka na lamang dyan. So that the whole day ay nakasimangot ka. The whole day ay discouraged ka. Bakit? Sapagkat pinili mo na i-confine ang sarili mo sa problema. Kapatid, naniniwala ba kayo na kahit may problema ka, kapatid, ay pwede kang pasayahin ng Panginoon because Jesus, the God of heaven, Father, Son, and the Holy Spirit is the all-powerful God. Alam nyo, nung una, parang ang pangit ng dating sa akin. Nung sinisingil ako, inihingan tayo nung ng lote. Tapos parang ang dami pa nilang mga kaya nakasagot tuloy ako ng hindi maganda rin. Sabi ko, kung bigay nyo na sa iba. Saan kayo yung dadaan? Sabi nila, makikipagyera na lang ako. Sabi, mabuti, maganda rin ang spirit nila. Na-guilty tuloy ako. Sila ngayon ang magandang spirit, ako wala. Ha? Pero kasi,
Siya nga na, ikaw nga naman, saan ka kukuha ng milyon? Wala ka naman milyon. Akala siguro milyonaryo tayo, wala naman. Eto, milyon na itong ano natin dito, pero ilang taon naman natin na pinagugulan ito. Pero naisip-isip ko bandang uli, sabi ko, para saan pa yung Diyos ko na makapangyarihan? Tama? Nakikinig kayo mga kapatid? Kaya kayo mga takot mag-commit, kapatid, alam nyo ba, ito'y niluloob ng Diyos sa atin ito para maranasan natin lalo sino yung Diyos natin na all-powerful. Sino yung Diyos natin mga kapatid na gumagawa ng imposible. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang Diyos natin gumagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin? Do you believe that God is the all-powerful God? Kaya naisip ko bandang huli mga kapatid, mali. Ha? Kaya yun na yung sinasabi ko sa inyo na lahat na nangyayari sa buhay natin ay huwag nating i-confine doon sa problema, kundi i-confine natin ano ang yung ating sarili kung ano ang solusyon ng Diyos sa problema. Naintindihan natin. Kasi nung naalala ko yung nilagay ko na vision ko, ito. Sabi ko, gusto ko itong year 2025, magkaroon ng perang simba na 5 million. Abay, nung ganito na yung usapan natin, bakit ako mag-worry? Sabi ko kila ipinupus lang tayo ng Panginoon to move on. Nakikinig mga kapatid? And we cannot move on the next level, mga kapatid, ng ating Christian life if we are not going to learn commitment for God. Kaya ang pinakamahalaga na makilala natin sa buong buhay natin, sino yung Diyos ko? Amen? Sino yung Diyos ko? Now, punta muna natin ito. The God of the Bible is called by a number of different names. The God of the Bible is called by a number of different names. The most common being is God. Yung G, capital letter G, O, small O, D. Yan. Lord, ganun din. Small letters, yung mga sumunod. Pero makita rin natin yung mga capital letters. Lord, yan. Through these names na ginagamit ng Diyos, mga kapatid, nababasa natin sa ating Biblia, God has revealed Himself in the various aspects of His relationship to His creation. Nakikinig kayo? Kaya makita nyo dyan, makita nyo yung ginamit, bago natin puntahan yung I am, that I am. Makita nyo dyan, ang ginamit ng Diyos dyan ay God. Ano sabi niya? The God said unto Moses, the Lord God. Nakikita nyo yan, mga kapatid? These names of God referring as the primary names of deity. Nakikinig? Primary, yung mga parang pangunahin. Meron ding ginagamit ang Diyos na mula sa ating Biblia, mga kapatid. There are also a number of secondary or descriptive na tinatawag, descriptive compound names. Pag sinabi natin compound names, merong tinatawag na tambalan. So ang Panginoon, but the primary names of God na ginagamit niya is God, Lord. Yan. Capital letter na Lord. Yan. Minsan, gumagamit din ang Diyos ng tinatawag na compound, descriptive compound names. Mula sa Biblia, such as, eto na, pakinggan nyo, Almighty God. Tama? May mababasa kayo sa Bible na Almighty God. May mababasa tayo sa Bible na Everlasting God. Amen? Ito yung tinatawag na appellatives or titles of God. Amen? Ibig sabihin yan ay to speak, to address, or to call upon.
ina-address ng Panginoon mismo kung ah, ano ang dapat nating sinasabi ng Diyos sa atin mga kapatid, kung ano, sino siya. Ayan. Now, let's go to point number 1. The primary name of God. The primary name of God. God. Gawin yung ano yan, kung nagsusulat kayo, capital letter na God. Capital letter G-O-D. Oo. The primary name. Anong ibig sabihin ng primary name? Yung mga pangunahin na ginagamit na pangalan ng Diyos. Now, the name God. Ito, makinig kayo. Isulat nyo na dyan. God. God na hindi capital letter lahat. Ang capital letter lang yung G. God. God, the name God, is derived from the Anglo-Saxon, the good. Ang ibig sabihin niyan is the good. And is a translation of the Hebrew words El. Capital letter E at saka small letter L. L. Sulat nyo yan. Para alam ninyo. Pangalawa, Ela. Ela. Capital letter E-L-A-H. Yun po ang ibig sabihin yung God. And Elohim. Capital letter E-L-O-H-I-M. Elohim. Yan. Alright, nakuha niyo mga kapatid? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, mababasa niyo dyan yung God na capital letter G, small letter O, D, ang ibig sabihin niyan is Elohim. Alright? Nakikinig mga kapatid? Elohim. In the Old Testament, and of the Greek word, ang Greek word naman yan, mga kapatid, is Theos. Theos. Theos in the New Testament. Theo means God. Alright? Nakikinig kayo? Theo means God. Mas maganda makinig ka kaysa naglilinis ka ng kuko mo. Oh, ikaw. Urdapya. Oo. El, ito na ngayon. Pakinggan nyo na may maganda nagsusulat tayo. Amen? El, E-L, capital letter E-L. Ang ibig sabihin yan, literally means strength. Strength. Understand? Naunawan nyo ba? Strength. Yan ang ibig sabihin yan. Thus, giving the meaning of the word God as the strong one. Yan. Nang ibig sabihin na, mga kapatid, ay bibigyan natin ng kahulugan yan is the strong one. The strong one. I hope nagkakaintindihan na tayo. May mensahe na tayo dyan. So, sino ngayon ang Diyos natin? He is our strength. Bakit? Because He is the strong one. Ha? I hope nag-i-enjoy tayo para kilalanin ng Diyos. Oh, sasabihin ko sa inyo, masarap. Kaya, pangalan pa lamang mga kapatid, dun pa lamang makikilala na natin ang Diyos, at the more na makikilala natin ang Diyos, diyan tayo magsisimulang magkukumpiyansa sa Kanya. Magtitiwala sa Kanya. Sasandal sa Diyos. Huwag tayong sumandal sa sarili natin. Sapagkat hindi tayo strong one. Limitado ang strength natin. Amen? Limitado ang lakas natin, kapatid. Isang problema lang, kapatid, kapiranggot lang ng problema, hinang-hina ka na. Di ba? Tuliro na tayo. Oh, amen? Alala ko nung Sabado, naintindihan ko naman si Ginida. Mabuti pala hindi ako lumabas na maaga o umalis na maaga. Kasi pabibiliin ko sana, kaya lang
Sabi ko sa kanya, Ginida, obserba mo sarili mo. Kung hindi mo kaya, pahinga ka lang. At kung gusto mong tuloy-tuloy na pahinga, nasa sayo yan. Yung tinawag ko siya, putlang-putla. Pastor, medyo bumibigat yung paa ko. Alam nyo kasi pag bumibigat ang paa mo, kulang ka sa oxygen. O katawan mo. O, kaya parang palagay ko si Mark, mabigat siya eh. Ha? Sabi ko, hindi. Huwag ka na mag-isip. Kasi natatakot siya kasi magpa-confine eh. Isa lang naman ang hinihintay ko. Pero this time, ako na masusunod. Magpa-confine ka na. Naiiyak siya. Sabi ko, normal kapatid. Hindi mo kalain na dumarating ka sa ganun problema. Di ba? Pero ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ang Diyos natin, ang kalakasan natin. Amen? Naniniwala kayo mga kapatid? Aminin natin minsan, mga kapatid, hindi tayo malakas. Do you hear me? Aminin natin, hindi tayo malakas. Maaring malakas ka sa ganito, sa isang area, pero dito hindi ka malakas. Sasabihin ko sa inyo, pero pag may Diyos tayo, na ang pangalan niya ay He is the strong one, siya ang kailangan natin. Amen. Siya talaga ang kailangan natin. Kaya makita nyo dito let's go to Book of Deuteronomy, chapter 10, verse number 17. Maganda ito. Alright, basahin natin lahat. Nandiyan na kayo, amen? Ano sabi ng Bible? For the Lord, basahin natin, ready, read. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords. Ulitin natin kasi maganda to eh. Tama? Ganda nito. Sabay-sabay tayo. Basahin natin na masigla. Ready, read. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Come on, amen? Siya yung Diyos ng mga Diyos. Terrible ang Diyos natin. Mighty ang Diyos natin. He is the mighty God. Amen? He is the strong one. Kapatid, darating ang punto, hinang-hina ka na, mahina ka na, ayaw mo na. Pero mga kapatid, wala ka ng lakas, pero meron tayong Diyos. He is our strength. He is the strong one. Amen. Again, mga kapatid, minsan sabi lang tayo, nagkukunwalay lang tayo na malakas. Pero, kapatid, subukan nating dapuan ka ng isang problema na hindi mo inaasahan. Bagsak ka. Pwede tayong bumagsak. Pero mga kapatid, anong puhunan natin para hindi tayo bumagsak? Yung Diyos natin, na siya yung strength natin. Because He is the strong one in our lives. Amen. Kaya nga, pag mga ganitong pagkakataon, kapatid, sabi ko kanina sa message ko sa ating church, GC, huwag niyong ipagpapaliban, panghinayangan ang pagpunta sa simbahan sapagkat the main thing in our lives is our worship to God. Every time we worship God, mga kapatid, we worship Him and in spirit and in truth. And every time we worship Him, sinasabi natin na wala tayong kaya, siya lamang ang may kakayanan. Naintindihan natin, that's worship. Kaya ang pangunahin sa buhay natin, kapatid, is to worship God. Worship Him. Anong sinasabi natin? Sinasabi natin, Panginoon, wala akong kakayanan, wala akong lakas, kung wala ka, ang kagandahan, kapatid, pag tayo po ay nakadepende sa Diyos, walang limitasyon ang ating lakas. Hindi tayo mauubusan ng lakas. Sapagat ang Diyos natin, hindi yan mauubusan ng lakas. Because He is the strong one. Amen? He is the strong one. Now, let us now connect that word God doon sa text natin. Bago natin puntahan yung iba.
ikukonek natin yan. Back to our text. Bago tayo magtapos. Patapos tayo dito muna. Alright? Anong pakilala ng Diyos na pangalan niya kay Moses? I am that. Nabasa niyo? I am that I am. It's a capital letter. Amen? Now, ano ang ibig sabihin niyan, kapatid? Ano ang ibig sabihin niyan? Nakita niyo, ang pinag-uusapan natin is the names and titles of God. You know, the very implication of the word name means honor, means authority, means character. Yun ang ini-implicate ng salitang name. Ha? Kaya pag sinabi natin, kilalanin natin ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, kikilalanin natin yung kanyang authority sa buhay natin. Yung kanyang honor, yung kanyang character. Amen. Because the name of God, the authority of God, yan yung pinakamahalaga na tatak ng bawat individual sa ating mga anak ng Diyos. Now, let us now understand kung ano ang ibig sabihin yung pakilala. Yung pangalan na binigay ng Diyos na, ano sabi niya? I am that I am. Amen? I am that I am. Anong ibig sabihin niyan? Now, the word I am, in the divine vocabulary, means no past or future tense. Tandaan niyo yan. The word I am means no past or future tense. Meaning, with God, there is no was or will be, but always the now. It means the present. The present. Again, the word I am is God's name and indicates His absolute. Anong ibig sabihin ng absolute? Perfect, pure, complete. The word I am is God's name and indicates His absolute and essential being, His self-existence, and eternalness. Yung pagiging eternal ng Diyos, yung pagiging absolute ng Diyos, yung pagiging essential being ng Diyos, yung pagiging self-existence ng Diyos. In other words, the word am means present, permanent existence. Present, permanent existence. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos natin is present and permanent ang Diyos natin. Na nag-i-exist. Nakikilig kayo, mga kapatid? At walang was sa Diyos. He is always the present. Kaya in times of need, sa panahon na need natin ang Diyos, mga kapatid, sa panahon na need natin ang Panginoon, impronto, pwede tayong tulungan ng Diyos impronto. Nakikinig, amen. Hindi yung naririnig kaya ako ng Diyos, pwede kaya akong magpatulong sa Diyos ngayon? Anytime. Come on, amen. Anytime ang Diyos natin, anytime, any second, any minute, anytime, kahit anong segundo, kahit anong panahon, ang Diyos, mga kapatid, ay handang tulungan tayo. Handa tayong bigyan ng strength kung wala tayong strength. Naintindihan natin? Handa tayong pagalingin, mga kapatid. Handa tayong pagalingin ng Diyos kung may karamdaman tayo on the spot. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi lamang siya Diyos ng nakaraan, hindi lamang siya Diyos in the future, but He is the God of in the present. I hope nagkakaintindihan tayo, mga kapatid.
Wow, napakalaga ito. Kaya ngayon wala kang lakas. Sino ang Diyos na pwede nating lapitan? Diyos siya ngayon. Hindi lamang siya Diyos nung panahon ni Moses. Hindi lamang siya Diyos nung panahon, mga kapatid, ni Abraham. Diyos pa rin siya ngayon. I hope nagkakaunawaan tayo, mga kapatid. Hindi lamang siya Diyos nung panahon ng mga apostles, mga kapatid, kundi Diyos pa rin siya ngayon. At kung sino siya nung panahon ni Moses, siya pa rin hanggang ngayon. Because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya, mga kapatid, pinakamaganda na buhay, yung buhay na magdepende ka sa pangalan ng Diyos. Magdepende ka sa kapangyarihan ng Diyos. Don't ever depends on yourselves, on ourselves. Let's always learn to depend on God. I hope nagkakaunawaan tayo. Ano bang problema natin? Sasabihin ko sa inyo, mapagkakatiwala ng Diyos natin. Isang pangalan pa lamang yan. O dalawang pangalan pa lang yan. Yung God, tsaka yung I am. How about the Lord? Ha? Sa susunod natin pag-usapan yan. But I hope ngayong gabi, isang pangalan pa lang ng Panginoon, mga kapatid. Sapat na yan para sa ating lahat. Di ba? Minsan nga, pag sinabi ng presidente, sige, punta ka dun sa isang kumpanya, sabihin mo yung pangalan ko, eto sulat ko, gawa ko na sulat. O sabihin mo doon, galing sa akin yung authority. Papansinin ka kaya doon o hindi ka papansinin? Papansinin, hindi. Bakit? Meron kang authority, letter, authorized, letter mula sa presidente ng Pilipinas. How much more the letter of the highest, the Lord of Lords, the God of gods, na binasa natin kanina, Deuteronomy chapter 10 verse number 17. Amen. Kaya nga pinakamaganda, mga kapatid, sa lahat ng anggulo ng buhay natin, dito tayo magdepende, hindi sa sarili natin. Ha? So I hope may nakuha tayo ngayong gabi. Tumayo tayo lahat. Gumising na kayo mga tulog. Come on, dito tayo sa altar. Alam niyo naman, pag tumayo na kayo saan pa kayo? Let's go to the altar. Kneel down and talk to God. Come on. Huwag na kayo magchismisan dyan. Maganda kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon at sabihin natin na simula ngayon, maging committed tayo to know Him more. Maging committed tayo to know God. At magkaroon din tayo ng commitment sa Panginoon. Huwag kayong aalis sa altar na walang ginawang commitment.
Dakilang Diyos na mapagpahal, makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, thank you so much, O God, for allowing us to know you more, to reveal yourself, O God. Revealing yourself. Continuously revealing yourself through your words, O God. At tunay nga po na kailangan po namin kayong magkaroon kami ng commitment to know you more, O God, as our God. Salamat po sa amin narinig ngayon pong gabi. Pagpalain niyo po sa buhay ng mga anak, Panginoon. Kami po, kailangan po namin ito, Panginoon. At dito kami dapat matutong magdepende who you are, O God. Thank you po na pinapakilala niyo po ng malinaw, maliwanag ang inyong sarili sa amin upang matuto kami na sumandal, Panginoon, sa inyo. Sa lahat ng anggulo ng aming buhay, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po. I-bless niyo po ang inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen.